Sa gitna ng pagbabalik ni Willie Revillame sa telebisyon ay marami pa ring netizens ang nagtataka kung paano nga ba naging sobrang yaman ang isang dating drummer na si Willie Revillame. Nag-umpisa ang career ni Willie noong 1980s bilang isang drummer at television host sa noontime show noon ng GMA7 na Lunch Date. Lumipat naman sa ABS-CBN si Willie noong 1998 kung saan ay nagkaroon siya ng malaking break at naging parte siya ng Magandang Tanghali Bayan MTV. Tila pamatok ang tambalan noon ni Willie, Randy Santiago, at John Estrada na ikinumpara ng mga netizens noon sa katapat nilang show na Eat Bulaga kung saan mayroon ding trio na si Vic Soto, Tito Soto, at Joey De Leon. Nang ibabaw si Willie sa kanilang trio at doon na nagumpisang dumami ang kanyang tagahanga. Ngunit noong 1999 ay sinuspinde si Willie, Randy, at John ng Movie Television Review and Classification Board, MTRCB, dahil sa kanilang mga jokes tungkol sa mga kababaihan. Umalis si Willie noong 2001 sa MTV dahil sa umano'y hindi nasusunod ang kanyang gusto na tahakin ng show. Nagkaroon naman ng reformat ang show at nagbalik muli si Willie sa show, ngunit sa ikalawang pagkakataon ang nasuspine na naman sila ng MTRCB dahil sa sinabi niya noon sa komedyanteng si Mahal. Sa sobrang lala ng kanyang biro kay Mahal ay nag-public apology si Willie sa telebisyon. Inalis naman ng ABS-CBN ang kontrata ni Willie noong 2004. Simula nang umalis si Willie ay tila nanamlay ang MTV hanggang sa tuluyan na itong alisin ng ABS-CBN. Pinalitan naman ang MTV ng Wawawi at dito nag-umpisa ang unti-unting pagyaman ni Willie. Ayon sa kanya, noong siya'y host pa sa Lunch Date ay kumikita siya ng 150 hanggang 250. Ngunit noong naging host siya sa Wawawi ay binabayaran na si Willie ng 25 million pesos kada buwan. Dahil dito ay nagkaroon ng maraming properties si Willie at mga negosyo na lalo pang nagpayaman sa kanya. Sa ngayon ay napapabalitang mas mataas na ang kinikita ngayon ni Willie sa kanyang bagong programa na Will to Win dahil isa na siya ngayon sa mga producer ng programa. Ibig sabihin nito ay mas malaki na ang makukuha ni Willie sa kikitain ng programa at hindi na siya kailangang swelduhan pa. Kaya naman tila sobra ang higpit ngayon ni Willie dahil sa apektado ang kikitain ng kanyang programa kapag hindi maganda ang naging ratings ng kanilang noontime show. Itinatag niya rin ang Weir International Holdings, na humahawak ng kanyang mga negosyo at properties. Kilala din si Willie sa kanyang business partnership sa pinakamayaman na negosyante sa Pilipinas na si